dito tayo ngayon sa bayan ng Lopez, Quezon, kung saan makikita natin yung property na ating titingnan ngayon. So ito nga pala yung kanyang daan. Ito yung daan. Papunta dyan sa kabila. Tapos ito naman, part na yan, ay yan yung daan papunta dun sa kalsada. So ang layo lang nito sa diversion na magiging daanan ng lahat ng mga buses sa diversion is more or less mga 3 minuto nandun na tayo sa diversion. Paggamit natin yung sasakyan o kaya motorcycle. Kung naman tayo maglalakad papunta dun sa labas, mga 5 minutes, makakadating na tayo dun sa diversion, sa kalsada ng diversion dito sa bayan ng Lopez. So right now, papunta tayo dito sa lote at ito naman yung lote na ating pupuntahan. So hindi siya tabing kalsada dito, hindi nandito siya. So simula doon sa puno ng niyog daw noon, na maliit, kapag ganon, andun yung lote. So tingnan natin. So yan. Simula dyan sa niyog na yun na maliit, dito sa mga puno ng niyog na ito ay kasali na daw dun sa property. Yan. Yan mga niyog na yan. Ito. So itong niyog na ito included dun sa lote. Tapos papunta dun. Then papunta dun, pataas dun. So bumabaybay dito sa puno ng niyog. Itong kabilang part, hindi na daw included ito. Kasi yan doon na doon sa kabilang may-ari na yan. So, kaya ito lang yung pupuntahan natin. Ang kalayo siya sa kalsada is mga more or less 20 meters lang. Ang layo doon sa kalsada doon na hindi pa konkreto. So ito na yung mismong lote. Ang loob. So yan ang kagandahan dito ay mabababa pa ang puno ng niyog. Madali pang mag-harvest kung tayo ay mag-harvest. At the same time, kita naman natin napakahawan ng lote. Yan. So ito yung lote. Ano ang sukat po nito? Sobrang 2 hektarya. So malawak ito. Yan. Nakikinig natin yung mga natilaok ng mga manok. Nandiyan lang naman po yung kapitbahay. So ulitin ko, malapit lang po ito sa diversion road. Kaya hindi po ito bukid. Right now bukid pa kasi hindi pa masyadong nababahayan ng mga tao. Kaya maganda pa din dito kasi may peace of mind pa tayo sa lugar nito. Napakaganda at puhawan kung mapapansin niyo yung nyugan kasi alagang-alaga po ito. Tapos makikita natin yung mga nyug naman ay madami naman bunga yung nyug. So ang mohon, nasa na mohon? Nandun na mohon. So nandun po, doon sa may taong yun yung mohon. Ito na akyatin, papunta ako doon. So yan, nagilid dyan. Okay, gumigilid daw po doon. Yung boundary. Tapos take a look dito sa part dito. Napakaganda. Napakahaba ng lote. Yan. So kagandahan paghawan ng ganito, makikita mo talaga kaagad yung kabuuan at maisipan mo kung ano yung pwedeng gawin dito sa property na kung paano mo may improve itong lote. So itong dinadaanan natin, ito yung loob na ng lote, yung property na ating binibenta. So, sa may unahan doon, mapapansin natin may puno ng mangga.
O included din ito doon sa property. Dito may puno ng mangga. May guyaban o kasama yung guyaban. Guyaban na ito ay napakasarap na matamis na maasim. So tapos ang boundary niya ay dito sa Kakawati. Ito po yung boundary. Ibig sabihin dito sa kabila hindi nakasama. Tapos dito naman kasama yung puno ng santol. Then kasama din ito langka. Yung langka. Yung mga napanong langka. Yan. May santol na mataas. May mangga dito, may mangga din doon. So dito tayo. Yung nakagandahan itong property nito. Madami din naman isang pot bearing. Madami siyang niyog. Malapit lang sa diversion road na inaayos niyo yun. Kinukongkret. So hindi pa masyadong concrete yung diversion. Yung diversion po ay magiging 6 lanes po yun. Yun po. Nakikita natin. Ito, napakalakas ng hangin. Ito nga, nagsasayawan. Maganda ang klima dito sa lugar nito. Hindi masyadong mainit. Yan po itang haling tapat dito sa amin. Ang pagpunta namin dito. Kaya kung mapapansin po ninyo, ay hindi ka masyadong mainit. Yan. May guyabano pa din dito. Guyabano. Tapos guyabano pa ulit. Ang daming puno pala ng guyabano. Then, ayun o, langka na naman. Tapos mangga ulit. Yan, hanggang saan po yung dulo? May ilog ba dyan? May ilog dito. Sa pagitan. Mapupuntahan natin yung ilog. So ito, kasi included pa siya doon sa property. Ito lahat na nakikita natin. So may higit 2 hektarya kaya malaki din ito. Property nito. May tubig pa kaya doon sa ilog? So ito nilalakawan natin, sabi ko nga, kasama yung pagloto. So, ang terrain ng property ay slightly slope, tapos pupuntang hili na slightly, then ito na nga, pa-slope naman ulit tayo. Yan. So ito, ang daming langka doon oh. Yun, ang daming langka. So kasali yan ano, mga puno ng langka. Dami na umunga na langka oh. Yan. Sa puno na lang ng langka, isa, dalawa. Ito, 3 na, daming bunga na yung pao, daming pag-ibig, 4. Oh, tapos ito po yung namumunga pa din. 5, langka pa din. Yan oh. Langka. Tapos puno ng mangga. Ang 700 puno ito. Okay ano. Napakadami pala nito. 700 kapuno po, mga ka-farmlat. Ng puno daw ng niyog. Sa 2 hektarya na pagkasa nila yun. Tapos yun, may puno pa doon ng mangga o kasali pa yun. So solid talaga ito pala ito sa income. Ang gandahan ito. Yung niyog oh. Okay pa, nalalaglag lang ang niyog. Na yun, ang guyabano. Kasama pa daw.
Tapos yung mother cacao doon, yun yung boundary. Tapos yan, kasama pa din yung mangga uli. Yan. Yun yung loto. Pahaba siya. Ang ano na itsura niya, pahaba. Tapos nandun yung mga kapitbahay. Eh. Ang dami na rin bahayan dito. Yan, mangga. Nakaliwalas dito. Eh. Yung baba doon, hindi nakasali. Yung palayan. Oo. Dito lang tayo sa Nyugan. Yan. Ang daming bunga ng nyug. Okay, so nandito tayo sa portion ng kalahati ng property. Nandito pa din may mga langka pa din. Tayo nakikita. Ang daming bunga ng langka. Ito yung part na overlooking siya. Doon sa baba, nandun daw yung ilog. Ngayon, ay pababa tayo. So, tingnan natin yung dating bahay na may-ari na yun ay nasa bayan na nakatira. At dito naman, flat na flat. Yan, flat na flat yan. Okay. So ito, part pa ito ng property. So ito kasama pa din ito. Sa kung mapapansin nyo doon sa video, may palusong na kami. Ito na nga yung palusong. Dito sa baba naman, flat. So nandyan ang ilog. Titingnan natin yung ilog. Kung tunay talagang ilog yan. Kasi ito naman, mababa naman ang puno ng nyug. Talagang mapapagkakakitaan natin. Yun. Pwede nang pwede nang harvesting eh. Tapos ito yung mangga. Tapos, kung mapapansin niyo, may mga pinya din dito. So, yan, mga pinya. So, pinyahan din pala siya. Yung mga tanim siyang pinya. Dito, kung mapapansin niyo, may bunga na. Yan. Yan, may bunga na. So, pag pala itinabili ninyo, kayo ay ha-harvest na lang ng pinya. Ang dami ng pinya. Yan. Tapos, pinya. Pinya. Yan, daming pinya. Yan natin yung ilog. Yan natin ang ilog. Nasaan ang tubig ng ilog? Ano yan pala ang ilog. Yan mo. Ito mo. Yan. Hindi kita. Yun ang ilog. Oh. Ganyan pala kaganda ang ilog dito. Yan. Pwede pang maglaba na yun si Lola o naglalaba. Yan. Papunta doon ang ilog. Ilog pa din. Tapos ito yung property. Yan. Kulang lang sa hawan. Pero yung mga pinya nandyan. Lahat to. Napakadami. So gigilid tayo ngayon dun sa ilog. Nag-harvest na ng pinya. Kuha ng ilog. Ito yung tinatanim. Yung ulo ang pananim doon sa pinya Yung ulo Yung sawi ba? Okay. Yung ilog. So hanggang saan yung loto? Hanggang dito pa. Hanggang dito pa sabi pa daw ito dito sa loto.
Nahaya na din dyan. Ganda ng puno. Dito yung flat na area. Yan pataas. Kasama yun doon sa 2 hectare na property. Hindi na po kayo dyan lugi. Dito sa property nito, napakaganda. Ito sa mga client ko na gustong mag-invest ng property. Bilhin nyo po ito. Napakagandang property, kalapit ng ilog. May mga client ako na gusto ilog, ikalapit. Ito po yung pagkakataon para mag-avail. Kita nyo naman. Halo-halo, mayroon pong flat, may slightly slope, mayroon pong hilly. Lahat ay produktibo. So ibig sabihin, mayroon kang return of investment. Take a look ulit. Yan. Napakaganda nitong property ito. May mga pot bearing trees, may mangga, may langka, mayroon tayo nakita santol, mayroon din po tayo nakita napakadaming pinya. Dito lang po yan sa bayan ng Lopez. So sa mga gusto pong mag-avail, mag-message lang po sa aming YouTube channel at saka sa number dyan sa taas. Thank you so much at have a good day.